na ako diri piso at sa video ito ay magsusurvive ako gamit ito bilang estudyante sa isang linggo. O di anak, pas mo ka na, 500. Ay, salamat ma. Lahi di ay. So sa video ito ay magsusurvive tayo gamit ang 500 pesos bilang estudyante sa isang linggo. So ang tanong, kaya nga ba? So tara! At ngayon ay sasamahan niyo ako kung makapag-survive pa ba tayo nito sa kabila ng pagtaas ng mga bilihin at pagbaba ng value ng pera. Ano nga ba ang mga hakbang na pwede nating gawin para lang makapag-survive tayo sa 5 araw bilang estudyante, lalo na mayroon pa tayong mga iba't ibang projects sa school. So tara, simulan na natin! So ang una natong buhaton is magpalit tagutan para makasibta. At dito, sinimulan na nating bumili ng mga gulay katulad ng balatong, palya, kalabasa. Ilang kilong kalabasa te? Kalabasa 15 kilo. So guys, kung gusto niyong bumili ng murang gulay, pumunta lang kayo dito sa Mabinay. At bumili din tayo ng pitsay dito sa aking kaibigang kapitbahay. So ito guys, sa 200 pesos, marami na tayo nabili na gulay. At pagkatapos ay bumili din tayo ng isda. Kaso nga lang, nabila dito sa araw. Kaya tinatawag ito sa Bisaya na bulad. At bumili din tayo ng 50 pesos na bulad. At pagkatapos ay bumili na din tayo ng bigas. Money check tayo. So mayroon na lang tayong natira na 150 pesos. Kaya pa nga ba ito sa 5 araw? Panoorin natin ang buong video. At huwag mong kalimutang mag-like. Thank you. Day 1. So ngayon ay Lunes. Ito ang unang araw ng ating pagsusurvive. At sa natira nating pera na 150 pesos, ay binilhan natin ng ulam na 20 pesos para sa tanghalian. Dahil wala na tayong oras para magluto. Buti na lang, merong nagluto ng kalamunggay. Ito, kaya survive na yung tanghalian natin. At ito, nag-slice na tayo ng mga gulay para may pang-ulam tayo sa ating hapunan. At pagkatapos nating magluto ng gulay, ay nagluto din tayo ng tuyo, kung sa Bisaya ay bulad. So karon magluto po tag bulad para panis sa ato ang utan. So guys, mao ni atong sudan ron utan ug bulad. So nakasurvive na ta sa atong D1. Ni ana pa tay bilin nga kwarta 130 pesos. Survive na natin ng D1 at meron na lang tayong 130 pesos para sa 4 na araw. So, this is our day 2 para mag-survive. Bilang estudyante, pwede tayong mapagod, pero hindi tayo pwedeng sumuko. Sabi nga sa isang quote, if you get tired, learn to rest, not to quit. At ngayon ay panibagong araw para ipagpatuloy ang ating pagsusurvive. At ngayon, mayroon na lang tayong 130 pesos. At binilhan natin ng snack sa umaga at sa 130 pesos, mayroon na lang tayong natirang 110 pesos. At para sa hapunan, ay nagluto lang tayo ng palya. At nakapag-survive na tayo sa ating day 2. Welcome sa ating pangatlong araw sa pagsusurvive. Sa araw na ito ay bumili lang tayo ng pagkain worth of 50 pesos. Dahil wala na tayong time para umuwi sa boarding house. Dahil meron kaming event sa school. Kaya, sa natira nating 110 pesos, sa ngayon meron na lang tayong natirang 60 pesos para mag-survive pa sa 2 araw. At para sa hapunan, ay nagluto muna kami kasama ng mga ka-boardmate ko dito sa Sagon's Place. At habang nagluluto, ay nagugutom na yung kasama natin. Kaya nagkaganito. So ready na lahat yung pagkain. Pray muna tayo. Happy birthday! So nag-anda po atong mga ka-boardmate diri og panihapon. So karon, survive ang atong panihapon nga wala tay gasto. So tara. Good morning guys! Day 4 na tayo! Whew! At sa ngayon, meron tayong project sa school. So nakagastos tayo ng 20 pesos.
So, meron na tayong natirang 40 pesos. At binilhan din natin ng 20 pesos na ulam para sa ating tanghalian. Kaya sa ngayon, meron na lang tayong natirang 20 pesos para bukas. At sa ating hapunan, si Deacon yung bumili ng ulam. At maya-maya lang, mayroon pang nagbigay ng ulam. Bad. Binagasagutan. Ay, maayo. So, maayo, kinay nang hatag ugutan dito sa Picas Boarding House. So, nanatay masudaan ron. Sanay, kalabasa. Kaya, survive na yung day 4 natin. At meron pa tayong natirang 20 pesos para bukas. So welcome guys, ngayon ay ang D5 ng ating pag-survive gamit ang 500 pesos. At sa ngayon ay magtatanong din tayo sa ating mga ka-boardmates dito kung magkano yung baon nila at kung paano sila nag-survive sa isang linggo. So tara, sir, magkano yung baon mo sa isang linggo at paano mo ito survive? 500. 500, sir. Baon ko po ay 500 pesos lang. 200. Ikaw Rika, magkano yung baon mo sa isang linggo? 500, minsan 300. So ikaw Batch, magkano yung baon mo sa isang linggo? 500. Utan-utan na good. 500. So paano ka nag-survive sa 500 pesos? 50 a day. Ikaw Lara, magkano yung baon mo sa isang linggo? 500 po. So yun sa rin pag-budget ng 500 sa katimana. Ilayin ang pangsudan o ang sa pagkuan sa mga project. Ganun. So ikaw dyan, magkano yung baon mo sa isang linggo? 500. Pero karamihan sa baon ko is napapunta lang sa pang-ulam kasi yun yung mas demand dito sa boarding house. Isang araw, 100. Tapos 20 pesos, ulam. Tapos ang iba, sa mga kuwana, photocopy, module. Oo. Business na ngayon, so magkano na yung natira mo ngayon? Wala na? Wala na. So wala nang natira kasi business na ngayon. Sa akin nga, 10 pesos na lang. So sa ngayon, meron na lang tayong natirang 10 pesos at kalabasa. Kaya, nagtulong-tulungan kami dito para bumili ng sardinas at itlog para may kasama yung kalabasa natin. So nakapag-survive tayo ng 500 pesos sa isang linggo. So maraming salamat sa inyong panonood. At huwag mong kalimutang mag-like, subscribe, at pakiclick na rin ang notification bell para updated ka sa susunod kong video.